Balikan ko lang po itong gimmick ni Marcos at ni Romualdez. Inilagay nila si Azorin dyan para magkaroon ng cover-up at whitewash. Yun po ang nakikita ng taong bayan. Upang itong sila Romualdez, sila Saldico at mga aliporis po nila ay dapat nang mabigyan ng aral na sila po ay kailangang managot at may mananagot at may dapat mapaparusahan. But the statements coming from Azorin kahapon is not very assuring. It is very disheartening. It is very discouraging. No? Nakakapanlumo, nakakapanghinayang, nakakagalit na ang advisor at parang point person ni Marcos at nila Romualdez dyan sa ginagamit nilang diskarte na investigative body ay walang kahihiyang nagpakita ng kanyang kulay. Nasabihin niya, wala pa tayong nakikita na pwedeng maisangkot o maidawit o sangkot o may pananagutan sa usapin ng pandarambong na umaabot sa mahigit 1 trillion pesos. With statements like that, we know where we are going here. Wala na po ang integridad ng Senate Blue Ribbon Committee at hindi na po nag-resume ng hearing at si Tito Itbulaga Soto, binigyan niya ng 3 linggong reprieve o pinatigil niyang investigasyon para hindi makabuelo na ang sitwasyon ni Marcos ay delikado. Pwedeng ito anytime ay mapapalayas po sa poder sa pag-alsa at pagbangon ng taong bayan. Pinalayas po ng kanilang mga mamamayan sa pangunguna ng mga Gen Z o mga kabataan po ang presidente ng bansang Madagascar, no? Nakikita lang po natin itong Madagascar doon sa mga pelikula sa mga anime, na ang title Madagascar. Ito po ay isang island nation, isang island country po ito. At tiningnan ko ang kanyang location, nasa Indian Ocean ito at nasa southeastern coast ng Africa. At ang nagko-connect sa kanya sa mainland Africa ay ang tinatawag na Mozambique Channel. Wow! Ay, Attorney Abet Hidalgo, magandang umaga po, sir. Thank you sa iyong pagsubaybay at maraming salamat sa pagsuporta na rin. So, unahin ko muna itong breaking news, no? Ang mamamayan po ng Madagascar, isa itong mahirap na bansa, no? Bagamat maganda po ang tourism attraction sa lugar na to, subalit wala pong stable government authority ito at magulo, maraming krimen po sa paligid ng kanilang mga lugar. At ang kanilang presidente ngayon lang po ay lumayas, no? Tumakas na mula dito sa Madagascar. At ito po ay dahil sa issue din ng korupsyon at pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Very similar sa sitwasyon po sa Nepal at sa Indonesia na umalsa ang maraming kabataan na miyembro po ng kanilang population. Mga edad po 20 anyos, 18 anyos, hanggang mga 24-25 anyos. Ito yung mga ipinanganak na Gen Z mula 1997 hanggang 2012. Yun po ang demographic reference sa kanila. Gen Z. Sa Pilipinas po, mayroon tayong estimated na 41 million na mga kabataan na nagkakaedad ng between 18 years old to 26 years old, no? That's 1997 to 2012 na reference of birth dates or birth years, mga kababayan. So, malinaw po na ang paglaganap ng kilusang protesta. Oy, Ma'am J. Smith Official, thank you so much sa iyong pagpapakulay. Malaking tulong po yan. At malaking pa-birthday nyo yan kay Ka Eric. Aaminin ko na po, it's my birthday today. October 14, 1971 po ako ipinanganak, Libra. And I am 54 years old right now. And maganda po ang naging birthday gift ko sapagkat na-dismiss po ang 2 kasong kriminal na pinapaakyat o pinaakyat ni Torre through the Department of Justice. Subalit na-dismiss po ito upon certification of the National Prosecution Service Office ang inciting to sedition at sedition. Kasama ko po dyan sa sinampahan ng reklamo ni Torre sa Department of Justice po, sila Attorney Torion bilang abogado ng Kingdom of Jesus Christ, ang mga ministro at mga pastor ng Kingdom of Jesus Christ, si Ma'am Lorraine Maribadoy, sila Banat Bay, at ako po si Ka Eric kasama dyan, ano?
And maraming salamat sa nag-greet, no? Yun po ang pinakamahalagang birthday gift na na-receive ko. Yung pagkakadismiss ng 2 kasong kriminal, sedition at inciting to sedition, in relation doon sa pagtindig po namin na ipagtanggol ang mga kapatiran nating mga taga-miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa marahas at wala po sa katinuan at equivalent to almost state terrorism acts na ipinatupad po ng gobyerno ni Marcos sa paghahanap nila kay Pastor Kibuloy. Sana ganun din po ang paghahanap nila at ang puwersa na gagamitin nila sa kay Saldico, kay Martin Romualdez at sa mga magnanakaw na ito na kasabwat ng pandarambong sa flood control projects, no. So, yun po, no, na-dismiss. Pero kahapon din po ay humarap ako sa panel of prosecutors para naman sa reklamo ni Risa Hontiveros sa cyber libel daw. At ako ay sinampahan niya ng kaso habang ako ay nagtatago sa Amerika dahil aaristuhin ako ng tuwadkom ni Romualdez at ng kanya mga alipores at ikukulong ng 4 na buwan ng walang kaso. Hindi ka makapagpiyansa maliban na lang kung iparelease ka ni Romualdez at ng ganon din sa petition for habeas corpus sa Supreme Court. Kaya nag-exit ako sa Canada hanggang nakaabot sa Estados Unidos sa tulong po ng ating mga kababayan. Thank you sa nagbumabati. I'm already 54 years old sa nagtatanong po. October 14, 1971 po ang aking birthday. At kaya nga po kahapon din ay nag-submit ako ng counter affidavit hinggil po sa reklamong cyber libel ni Risa Hontiveros dahil daw nagpakalat ako ng komentaryo hinggil sa pagbubunyag ni alias Rene hinggil sa modus operandi ni Hontiveros na gamitin ang tinatawag na witness tampering, witness manipulation and bribery sa mga witnesses o panunuhol para lamang magkaroon ng kanyang one-woman show sa Senado upang wasakin po at atakihin ang pagkatao at integridad ni Pastor Kibuloy, ang mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ, at pati na rin po mga kababayan, si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. Kaya po, ang nangyari ay nagsampa siya ng kaso dahil ako daw ay nagkaroon ng cyber libel o napahiya ko daw siya at nagkomentaryo ng malisyuso sa kanyang ginawa o naibulgar na gawa niya hinggil po sa pagkakasangkot niya dito sa modus operandi ng panunuhol at manipulasyon at mga pangdiskarte sa tanim witness na ibinulgar ni alias Rene. So, ay salamat sa mga lahat ng bumabati. Oy, Brother Chris Tandog, kasama ko po ito dati sa National Cadre Team sa NCR po. No, thank you so much, Brother Chris Tandog, sa inyong panunood. So, balikan ko lang po itong development sa Madagascar. It is an island nation near or the southeast coast area of Africa na kinokonek po ng Mozambique Channel, no? At dito po ang issue ay malaganap na kahirapan habang nagpapasasa sa kayamanan at pera ng gobyerno nila ang kanilang presidente at abuso sa poder, no? Kaya nagtuloy-tuloy po mga pagprotesta, pinalayas po itong presidente ng island nation or island country ng Madagascar, mga kababayan. At hindi po malayo na mangyayari din yan kung magtuloy-tuloy po ang hindi maampat na pagkagalit ng mga mamamayan. The continuing rage and collective groundswell of people's anger against Marcos and Romualdez dito sa iskandalusong pagkakaroon ng more than 1 trillion pesos po na pangungulimbat sa kaban ng bayan na hindi na mapigilan at ngayon ay sumasambulat na. Thank you lang, Ginga, for continuing to stand by the family. Bagamat po birthday ko, wala pa ako sa aking pamilya. Malayo pa ako sa kanila sapagkat mayroon po tayong mga gawain dito sa Bangon, Sambayanan, People's Movement sa Metro Manila. May mga schedule pa mamaya dito sa paligid po ng Northern District ng Manila. And ganun din po bukas, maaga pa dito sa area naman po ng Laguna at Cavite na mga nag-i-invite para sa Bangon, Sambayanan, People's Forum, mga kababayan. Yan po ang kinakaabalahan ni Ka Eric. Kaya nga ang nagtatanong po kayo
kung saan kayo pwedeng tumulong at magpadala ng tulong. Uulitin ko po, doon na lang natin, oy, Marcos Ngagba. Oy, I like that. Thank you sa pagpapakulay po ninyo sa tagline na Marcos Ngagba. At least, Eric, ano ba yung papel ni Lloyda Lewis na nakatira sa US? Fundraiser po yon, financier po yon ng mga grupo ng Liberal Party at ng mga associated po sa leftist or left-leaning organizations. At yan po ay bahagi ng mga grupo ng Democrats na umaatake po sa administrasyon ni Donald Trump. No? Yan po si Lloyda Nicholas Lewis. Okay? Financier po nila yan at fundraiser, mga kababayan. Ang atin pong ginagamit na line of support para sa Bangon Sambayanan People's Movement, doon na lang po kay Langging. Whatever support and whatever help that you can provide out of your sincere and voluntary effort, doon na lang po sa line na 0916-308-7710. 0916-308-7710. Kay Langging po, Rohilda Celis. Okay, start tayo sa local news, no? Ngayong umaga po, nagpakita itong pinakabuaya sa Kongreso na nagkukunwaring malinis at matino. I'm talking about Martin Romualdez, no? Nagpa-media-media siya, ang lahat ng mga media na kontrolado niya, todo focus ang camera at tudong excited na makuhanan siya ng statement. Sabi niya, ako po ay walang kinalaman sa BICAM at ako ay pupunta ngayon para ilahad ko ang aking kaalaman ano ba ang mga nangyari tungkol sa ating budget. Kolokoy! Akala niya bobo at tanga ang mga Pilipino. Kung hindi ko lang birthday, sarap magmura, no? Sarap sipain sa pagmumuka itong si Romualdez, ano? Tarantado itong gago na to, no? Sorry. Tarantado, sabihin niya, wala akong alam sa BICAM. Ako po ay pupunta ngayon at haharap sa ICI para ilahad ang mga nangyari, kung bakit nagkaganon ang budget natin at ano po ang mga nalalaman ko sa mga nangyaring mga katiwalian na ito. Tarantado! Sorry Gago talaga ito si Romualdez, no? Akala niya sa taong bayan, ang akala niya sa mamamayang Pilipino, walang utak at hindi nakakaintindi sa gimmick na style niya, no, mga kababayan. Paano siya hindi involved sa mga budget na ito? Eh siya nga ang nagpaplano. There is no saldico and there are no gang of 6+1 kagaya ni Dong Gonzales, nila J.J. Suarez, nila Garjola, nila Stila Kimbo, maliban kay Saldico, at mga aliporis nila, itong mga Joang, Eric Yap na to na pinangalanan, ni Mayor Magalong, wala pong mga sindikato na congressman, mga magnanakaw na mga buayang buitre na mga miyembro ng sindikato ni Romualdez, maliban pa kay Saldico na punong matador at tirador sa budget, kung walang Martin Romualdez. Yun po ang katotohanan dyan. At walang Martin Romualdez kung hindi siya pinayagan ni Marcos na mag-abuso ng poder, lumapastangan sa kanyang kapangyarihan bilang Speaker of the House at upang bulabugin at kanilang katayin ang buong budget process. Yan po ang tamang pagtingin. Wala na po tayong patumpik-tumpik. The chief architect and the chief orchestrators dito sa katarantaduhan sa budget insertions, budget alignment, parking of funds, unprogrammed, at mga kung anong-anong katarantaduhan, ang author niyan si Marcos at si Romualdez. Pinag-uusapan po nila yan. Ang kanilang executioner, si Saldico, at itong gang of 6+1 sa Kongreso. Edgar Abangan. O Edgar, maraming salamat, maaga pa. High blood na si Eric, ano? I should supposedly go on live mamayang gabi pa sa Philippine Standard Time, alas 9:15, pero hindi ko na po napigilan. Nang makita ko ang pagmumukha ni Romualdez, sarap sinilasin, ano? Ito na ang talagang magnanakaw, na walang pakundangan kung mag-abuso sa poder at kapangyarihan at magwaldas ng pondo ng kaban ng bayan, pero playing innocent sa harap ng tao at sa harap ng media. No? Yan po ang tinatawag na calloused. Ang ibig sabihin po niyan, makapal ang pagmumukha. Ang tawag po diyan sa neuropsychology na behavioral science, nagkakaroon po siya ng neuroplasticity. Ang kanyang utak ay nakokondisyon
na maniwala na ang kanyang ginagawang bulastog at tarantado ay tama. Yan pong epekto ng neuroplasticity. Sa behavioral science, sa neuroscience po, ang iyong utak kapag nasanay na tanggapin na ang ginagawa mo ay tama kahit ito ay mali, tarantado, bulastog, at hindi maganda at hindi matuwid, pero dahil sinasabi mo sa sarili mo na tama ito at nasasanay kang wala kang pananagutan at nakakakuha ka ng pleasure by being part ng iyong sistema na nakakalusot ka, tinatanggap ng utak mo, meaning nawawala po ang sense of conscience. Kaya nagkakaroon ka ng neuroplasticity. Yan pong ibig sabihin yan, na kahit mali ng ginagawa mo, tinatanggap pa rin sa utak mo. Ganyan na ganyan po ang behavioral display ni Martin Romualdez. Similar din po kay Marcos Jr. John Jerusalem and Marilo Saldivar, parang normal na lang kay Tamba magsinungaling. Tama ka, Marilo. Yan nga po ang tinatawag na neuroplasticity. Yan po ay may tama sa utak. Mga kababayan, pansinin po ninyo bago lumantad si Martin Romualdez. Itong inilagay ni Marcos na pumalit kay Mayor Magalong na si dating PNP Chief General Azurin, hindi po magandang record nito sa PNP. Marami pong reklamo ito tungkol sa kanya hinggil sa mga allowances ng mga pulis na hindi po naaayos at nakukumpleto ang mga pondo na dapat na imbestigahan ito bago nag-retire, no? Pero hinabol niya makapag-retire. There are a lot of messages right now coming sa isa kong numero na hindi ko mabuksan at mailipat kaagad dahil nga sensitive matters po ang mga voice messages pang ang ibang pinapadala. Hinggil dito kay Azurin, na dating Chief PNP ito, na pinalitan niya ito ni, hindi ko alam kung si Marbel bang pumalit dito. Basta itong si Azurin, mga kababayan, nagpalabas ng statement kahapon. A day before, lumantad itong si Martin Romualdez ngayong umaga. Sabi niya, nang tinanong siya ng media, ano na po ang development sa inyong investigasyon? Ang sagot nito ni Azurin, very dangerous and very alarming. Ang banggit niya, wala pa kaming nakikita na pwedeng kasuhan sa involvement nila sa flood control projects anomaly. O mantakin nyo, kung ganyan po, thank you Marilo Saldivar for the greetings and for the rest na nag-greet sa aking birthday ngayon. Salamat po. In spirit and in solidarity, I'm happy na nandyan kayo. Binabati nyo ako. And kahit po hindi ko kayo mabigyan ng pagpapansit, subalit, more than prayers, I am very thankful na nakikinig at sinusundan nyo po ang Ka-Eric Celis Facebook Live sa Ka-Eric Jeff Celis at ang ating Ka-Eric Celis YouTube channel. Ayun. So, ang pahayag ni Azurin kahapon ay nagpapakita at nagbabadya ng isang cover-up and whitewash. Ang sabi nga ng kanyang classmate sa Class 89 ng PMA, ito ay general din. Mataas ang inabot po sa PNP na ranggo. Ang isa ay Army General. Class 89 yata ito sila eh. Sabi niya ganyan ang style ni Azurin. Mahilig magpalusot at palulusotin niya. Dahil na involved din ito si Azurin, kung maalala ninyo ang budigahan ng Shabu na ang nagme-maintain police sa Binondo, pinalusot niya at walang investigasyon at ginawa nila ni Abalos ay kinover up. Wala pong nangyari. Hindi na nagpatuloy ang investigasyon, may mga narelieve lang, pero ang budigahan na almost 1 tonelada, 1,000 kilograms of shabu or mahigit pa, ay itinuturo na minimaintain ng Philippine National Police. At ang mga budigero, mga police, at ngayon si Azurin ay natimbrihan na may budiga dyan. Oh, aba. Yan, record yan ni Azurin. And record din nila yan, itong si Marbel na yatang pumalit noon, nang magkaroon po ng alitagtag drug howl na kunwari ay may malaking howl ng droga na nahuli, pinapunta si Marcos, yun pala, gimmick, stage, drama. Ayan. Kaya nagdadrama ngayon si Azurin. Dito po, sa usapin ng flood control investigation, papaluin ito ng 2x2 at lalatiguhin ito ng taong bayan. Itong si Azurin, kung ipipilit niya na i-whitewash at i-cover up ang nag-aalingasaw na baho at iskandalo ng pangungurakot at pandarambong
ng mahigit 1 trilyon pesos, no? Dapat ito bastonin ito, no, ng kamagong itong si Azurin kung ganito po mga pahayag niya, no? At malinaw na may marching order ito si Azurin. I-cover up, pagtakpan, linisin, i-whitewash upang hindi dumugtong kay Marcos Jr. at pati kay Martin Romualdez at si Saldico lang ang mapupuruhan at ang ilang mga kontraktor at mga taga-DPWH. Subalit ang iba pa mga miyembro ng Kongreso na nasa sindikato ni Marcos at Romualdez, hindi po sila maisasama sa ganitong investigasyon. Ganyan po ko tinitingnan ang purpose kung bakit inilagay si Azurin dyan. Maliban na wala itong magandang record na ginawa sa PNP at sa kanya nga sumambulat itong iskandalo ng shabu budigahan sa Binondo na nagkaroon po ng cover-up at whitewash, nakakatakot isipin na nakakapagod na lang mga tao sa pakikipaglaban, manatanggal sa pwesto si Bangag, wala pang nangyayari. I understand po. Kaya nga po nakikita ko that there is an existing people power fatigue, but it is not permanent. It is only temporary. Don't lose hope, mga kababayan. Our situation may sometimes seem to be desperate, but it is far from being hopeless. May Diyos po na nakapanood at nakikita ang kalagayan natin at may mga kababayan po tayo na hindi naman tumitigil na magsalita, manindigan at kumilos. This will take time. Yeah, but the situation is there. The conditions are there na ang sitwasyon ni Marcos ay delikado. Pwedeng ito anytime ay mapapalayas po sa poder, sa pag-alsa at pagbangon ng taong bayan. Balikan ko lang po itong gimmick ni Marcos at ni Romualdez. Inilagay nila si Azurin dyan para magkaroon ng cover-up at whitewash. Yun po ang nakikita ng taong bayan. At hindi po tayo nagkakamali na parang ito ay napag-isipan lang natin ang komentaryong ito. The way Azurin made that kind of very irresponsible and very dangerously leading towards cover-up, na sinasabi niya na wala pa lang silang nakikitang may mga sangkot na pwede ng kasuhan sa kasong ito. Hala, excuse me, dapat nga kinasuhan nyo na si Saldico. Kinasuhan nyo na ang mga kasabwat nilang Gang of 6+1 at dapat nag-coordinate na kayo sa Anti-Money Laundering Council upang mapa-freeze order sa korte ang kanilang mga ninakaw at dinambong na mga property, ari-arian, lupa at pera at kayamanan sa bangko. But you're not doing anything about that. Wala kayong ginagawa tungkol dyan, mga kababayan. It is very clear na ang ginagawa nyo, dinidribble nyo ang issue. Dinidribble ninyo ang situation. But you are not addressing the real issue. Ang real issue ay dapat mapabilis ang kaso. Maisampa ito at magamit ang poder ng gobyerno like Anti-Money Laundering Council, Anti-Terrorism Financing, and all other forms ng mga batas na pwedeng gamitin upang itong sila Romualdez, sila Saldico, at mga aliporis po nila ay dapat nang mabigyan ng aral na sila po ay kailangang managot at may mananagot at may dapat mapaparusahan. But the statements coming from Azurin kahapon is not very assuring. It is very disheartening. It is very discouraging, no? Nakakapanlumo, nakakapanghinayang, nakakagalit na ang advisor at parang point person ni Marcos at nila Romualdez dyan sa ginagamit nilang diskarte na investigative body ay walang kahihiyang nagpakita ng kanyang kulay. Nasabihin niya, wala pa tayong nakikita na pwedeng maisangkot o maidawit o sangkot o may pananagutan sa usapin ng pandarambong na umaabot sa mahigit 1 trillion pesos. With statements like that, we know where we are going here. Wala na po ang integridad ng Senate Blue Ribbon Committee at hindi na po nag-resume ng hearing at si Tito Itbulaga Soto, binigyan niya ng 3 linggong reprieve o pinatigil niyang investigasyon para hindi makabuelo ang mga revelations ng Diskaya couple, ng iba pang kontraktor na magbubulgar na, at pati ang grupo ng mga security detail ni Romualdez at nila Saldico na mga dating mga Marines at mga sundalo na gustong sumama at mag-reveal ng kanilang nalalaman dito sa delivery ng mga mali-malitang basura which are actually pera
limpak-limpak po na salapi na idinideliver kay Romualdez at kay Saldico. Pinatigil ni Itbulaga Tito Soto, kulukoy din itong senador na ito, no? At kasabwat yan sila ni Ping Lacson sa cover-up na ito, no? Hinabol nila na magkaroon ng delay hanggang abutan ng October 10, wala ng session until November 10. Isang buwan halos, mga kababayan. Kaya, idagdag pa natin ito, ang tinatawag na ICI, o itong Independent Commission for Infrastructure, closed door ang kanilang mga sesyon at hindi po nakikita ng publiko ang kanilang mga proseso ng pag-iimbestiga. And then you can hear ang kanilang main consultant and main advisor, itong dating PNP chief na si Azurin, na nagsasabing wala silang nakikita pa na mga sangkot na mga tao o individual sa kaso o sa ng iskandalo ng pandarambong at pangungurakot. How would the people expect na ito po ay may patutunguhan pa? Lokohan po ito. At ang paglalantad ni Martin Romualdez ngayon is essentially leading towards that kind of declaration na binanggit po ni Azurin kahapon. Kaya malakas ang loob ni Romualdez. Wala po akong alam, hindi ako konektado sa BICAM, at ako po ay walang alam sa mga nangyari na yan, at kaya nga ako pupunta dito para ipakita ko na ako ay inosente at ibibigay ko ang kaalaman ko kung anong nangyari hinggil sa budget. That is the more stupid and bullshit statement today. And stupid and bullshit than the statement of Azurin kahapon na wala pa silang nakikitang sangkot sa anomalya ng pandarambong at pagnanakaw. Una, ano po ba ang BICAM? Ang BICAM is a delegation of representation ng House of Representatives at ng Senate. Mga senador at congressman po yan na itinakda ng kanilang kapulungan para magkaroon ng pulong o bicameral conference upang magkaroon ng synchronization doon sa version ng batas o panukalang batas, including the budget. Kaya BICAM yun, kung ang version ng House iba din ang version ng House of Representatives at ng Senado, kailangang ayusin. So somehow, ito ay isang technical working group expanded with the representative of the senators, with the representative of the House of Representatives. Kaya BICAM, Bicameral Conference. So hindi totoo na walang alam si Romualdez sa pagbubuo ng BICAM. Ang pagbubuo ng BICAM delegation ng Senado ay may approval ng Senate leadership led by the Senate President, at ang pagbubuo ng Bicameral Conference Representatives ng House of Representatives aprobado ng Speaker of the House. How can he wash his hands? And how can he deny that he does not know kung anong ginagawa ng BICAM? No! The BICAM is reporting both to the plenary and both to the House Speaker. And the BICAM is reporting also doon sa Senate plenary at pati sa Senate President. Therefore, it is not true na si Romualdez ay walang alam, hindi niya nasusubaybayan, at hindi siya na-update kung ano po ang mga diskarte na nagaganap sa BICAM. That is a clear, outright lie. Yan po ay lantarang pagsisinungaling, panggagago at panloloko na nanggagaling kay Romualdez. Pangalawa, hindi lamang po alam ni Romualdez ang mga komposisyon at proceedings sa BICAM. Ito po ay mayroong regular updates at ito po ay nire-review ng Speaker of the House at ng Senate President, at ito po ay dapat nire-report sa plenaryo. So paano hindi niya malalaman na ang National Expenditures Program at ang BICAM at ang iba pang mga committee report ay mayroon pong mga nangyaring insertion, unprogrammed, at mayroong mga realignment, kung si Ontiveros ayaw niyang tawaging insertion, realignment, sabi ni Senator Drilon, pareho lang po yun. Iniba mo lang ang kilay at kulay ng aso. Aso pa rin yun. Okay? So, pangatlong punto, sinabi mismo ni Congressman Toby Chanco na si Romualdez ang nag-uutos kay Saldico na bumuo ng small committee. Ang small committee, hiwalay pa po ito sa BICAM. Ang small committee ni Romualdez, ito yung mga tirador niya. Ito ang gang of 6+1 na sindikato. Sila po ang nagmamaniobra. Ito po ay sila Saldico, Dong Gonzales, Manix Dalipi, J.J. Suarez,
si Momo, si Garjula, sila Kimbo. Yan, pati po itong sila pinangalanan. Jojo Ang, Eric Yap, si Congressman Momo, at pati po itong si Dong Gonzales. So mga 10 hanggang 12 tao yan, ang small committee, doon po kinakatay ang mga bilyon-bilyon hanggang trilyon na pondo na hindi po nakaprograma sa National Expenditures Program. Are they doing this outside of the knowledge and authority and order of Romualdez? No. Ang small committee is directly composed ng mga tao na alipores at sindikato ni Romualdez. Therefore, they are not independent of Romualdez. They are essentially extension of the special ops of Romualdez aside from the BICAM. Sino pong nagbulgar nito? Si Congressman Toby Chanco. Pinangalawahan po ito ni Congressman Sid Ungab. Ito po ay hindi inimbestigahan. Dapat itong small committee ay tinumbok at pinatawag na sapagkat pinangalanan po ito ni Congressman, ni Mayor ng Baguio City na si Mayor Magalong. Third point ni Ka-Eric dito. Paano hindi alam ni Martin Romualdez? Ang mga nangyari sa budget ay nag-uusap po sila ni Marcos. Nag-uusap po sila nitong mga small committee na ito at siya po ang pumipirma ng endorsement. Kasama po ang Senate President dyan upang ipasa ang tinatawag na General Appropriations Bill kay Marcos. At pipirmahan niya ni Marcos, mayroon pong mga coordination yan. Hindi po yan na nanggaling lamang sa puno at itaas ng mangga at bayabas na biglang nahulog papunta sa Malacanang. That is not the process. The process is coordination, consultation, and manipulation. And you cannot manipulate if there will be no planning about that. Pinagpaplanuhan po yan, premeditated po ang pagkatay sa budget na yan. Okay? Kaya nga kung mayroon punong salary na imbestigahan, si Martin Romualdez po at ang binuo niyang small committee na mga tirador sa loob ng BICAM at pinapalusutan ang plenary power ng Kongreso, which is a criminal act. At kung mayroong imbestigahan din po dyan, ang Kongreso na ang dumaan ng nakaraang taon ay ang nakaraang BICAM nila, si Escudero, si Grace po. Yan, sila po. So kung nakakalusot itong sindikato at mga insertions at unprogrammed na mga budget items na ito, ibig sabihin po, nagkaroon ng pakikipagsabwatan. Conspiracy. And there will be no conspiracy without the mastermind and the conspirators. Klaro? Okay. Sabi ni Tulips, stop the hate. Anong hate ang gusto mo? There is no hate, Tulips, when you speak about the truth. Ang hate ay dapat sa krimen. Ang hate ay dapat sa magnanakaw, ang hate ay dapat sa mga nandudurog sa ating bansa. God is a God of justice, and God hates those who make crime, and God will exact justice on them. So, hindi pwedeng hindi tayo magalit, Tulips, no? Mali po yung pananaw mo, na hindi pwedeng magalit ang taong bayan. It is very justified, it is very important, and it is very necessary that people will rise in anger sapagkat ang lugmok na kalagayan, ang kahirapan at kagutuman na gumagapo sa ating mga kababayan ay sobra-sobra. So anong sinasabi mong Tulips Cranberries na stop the hate? Hindi pa ako nag-a-agree sa pananaw mo yan, sorry. That is a wrong and erroneous point of view. Nasabihin nating stop the hate, yun ang gusto ni Marcos at ni Romualdez, stop the hate. At tanggapin na lang natin na wala tayong magagawa? No! We have to. We have to stand and speak up, and we have to fight if necessary through peaceful means. No, mga kababayan, ito po ang punto ko. Hindi po pipirmahan ni Marcos ang budget na yan mula sa House of Representatives at sa Congress kung hindi po niya alam anong laman ng budget. Kasi kahit pang sabihin niya na may presumption of regularity sa kanyang pagpirma, may elemento po sa pamumuno under the principle of command responsibility that you should exercise due diligence, propriety, and prudence. Ang ibig sabihin po ng due diligence, masinop at ginagamit mo ang iyong common sense bago ka pumirma. Tinitingnan mo kung tama ito
at tumutugma ito sa kung ano ang disenyo, programa at plano batay sa budget. Yan po ang ibig sabihin ng due diligence. And due diligence requires you to consult your financial team, to consult your budget team, and to consult your technical team. That is due diligence. Propriety means you have the main purpose na dapat matuwid at maayos ang gagawin mo. That is propriety. Prudence, maingat ka. Ayun, mga kababayan. So malinaw po that in the principle of command responsibility, Martin Romualdez has the command responsibility dyan po sa nang mangyayari sa mga katayan sa budget, insertions, alignment, and program, pork barrel, parada, sagasa. Martin Romualdez is involved in everything of those. And si Marcos, ganun din po yan. Because nag-uusap po sila. It is a premeditated action. Pag sinabing premeditated, pinagplanuhan po yan. Hindi po yan nangyari in a spur of a moment na pag-isipan lang nilang magnakaw at mandambong at mandurubo. No! Dinisenyo po yan. Ang ayuda here, ayuda there ni Martin Romualdez na convertible to cash and actually which is a political bribery and political corruption fund, pinagplanuhan yan at pinayagan ni Marcos dahil yun ay forma ng pamimili ng artificial loyalty at pamimili ng boto. At kaya nga sila may mga ayuda, hindi to help the people, but to buy the people and buy their way out in order to corrupt the people and make it appear that the people is the loyalty, ang loyalty ng taong bayan, it's with them. Yan pong purpose ng ayuda na pinayagan ni Marcos. Ngayon ito pa, nagrereklamo ang DPWH in the next or in the last 3 years, may pumapasok na tag 200 billion, 170 billion, mga 180 billion na mga pundo na si Romualdez lang at si Saldico ang pwedeng magpa-release. How can Romualdez claim innocence about that? Yan ang mga pundong parada at pundong sagasa. Ibig sabihin, hindi yan nakaprogram sa National Expenditures Program, pinalusot as pork barrel, pero may control si Martin Romualdez. In-expose din po yan ni Congressman Toby Chanco. Hindi po kailangan na maging forensics expert o magiging eksperto sa investigasyon kung ang sinseridad at seryoso na pananaw ay para ituwid at nang sa ganun po ay may mananagot at may isisingil tayo at may mapaparusahan. You don't need that kind of requirement para maging matino at maayos ang investigasyon na ito. But everything is about cover-up. Everything is about propaganda. Everything is about publicity gimmick ni Marcos. Yun po, kagaya kagabi. Sabi niya, I am welcoming any suggestion that will help the government recover sa mga pinangdambong na ito. Nakalimutan ni Marcos na siyang presidente, that he can order the Anti-Money Laundering Council to file cases in court for forfeiture, seizure, and freeze order on the assets, accounts, financial transactions, properties nila Saldico, nila Romualdez, at ng marami pang iba. Including sa anak niya na na-involved din sa 1.7 billion pesos na flood control project sa Ilocos Norte, itong si Sandro Marcos, na ang kontraktor ay mga Diskaya Company. Ayun, mga kababayan. May mga tao ka, Eric, na napakatanga. Aywan ko kung anong dapat na words ang gamitin para sa kanila. Nakakapanginig ng laman sa galit. I understand. Samuel, ang iyong nararamdaman. Ganyan din pong nararamdaman ni Ka Eric ngayon. Mantakin mo, si Romualdez, sasabihin niya wala siyang alam sa BICAM. Siya ang bumubuo ng delegasyon sa BICAM. Ang BICAM ay nag-report kay Romualdez, nag-update at walang lalabas na House Bill on budget kung wala pong approval ni Romualdez. Alam niya at nagre-report sa kanya. Grabiha jud na dunggangan mong impormasyon from your birthday boy. Elsa Montes Claros. So I am very emotional and passionate sapagkat ginagawang tanga at bobo ni Marcos at Romualdez ang taong bayan. We need to speak up. We need to have a collective stand about this. No? Pang-apat tong punto na ito. Hindi po magiging batas ang budget na yan at ang mga pinalusot nila Romualdez, nila Saldico at ng mga sindikato kung hindi pinipirmahan ni Marcos Jr. Out of 470 billion pesos sa General Appropriations Act na insertions, realignment at mga nakadududa na mga items, 29 billion lang
ang bineto ni Marcos. Meaning to say, hindi niya pinayagan 29 billion pesos. But the 441 billion pesos, pinalusot po niya. At 80% doon ay mga para sa flood control projects. See? Marcos knows everything. He knew and he knows everything sa mga nangyayaring ito. Anak niya, majority floor leader sa Kongreso, pinsan niya, Speaker of the House, at lahat ng mga nagre-report dyan, mga alipuris nila, kaalyado at katauhan nila sa sindikato. Hindi pwedeng hindi niya alam. And even ang malapit sa kanila na si Congressman Toby Chanco ay nagsabi na Mr. President, Sir, napakadami po ng insertion. Napakadami po ng binago sa National Expenditures Program. At yan po ay dahil kay Speaker Martin Romualdez. Ano lang ang sagot ni Marcos? Pailing-iling, pakibit-balikat, pero gimmick yon sapagkat nakikinabang siya sa bilyon-bilyon na pundong ito. Mantakin ninyong binulgar ni Governor Chavit Singson, 31 billion pesos worth of infrastructure project contracts, karamihan mga flood control projects at mga hausyaw na kalsada sa Diskaya Kopol na punta. At ang kanilang proyekto ay para sa Marcoses. If there is a rule of thumb that for every 1 billion, 25% po ang kinukuha, that's 25% of 1 billion. Yeah, tama. 250 million. That means kung 31 billion yan, 7.5 billion pesos po ang kinaltas dyan as SOP para kina Marcos. Because it is documented sa datos ng DPWH, 31 billion pesos of contracts ng mga Diskaya sa Ilocos Norte. Ha? Di ba? Mga kababayan. So, ibig sabihin ko ang rule of thumb, sabi ng mga Diskaya, minimum 25% to a maximum of 35% ang kinukuha nila Saldico, Martin Romualdez, at upang daw ipartida ito. Therefore, kay Marcos alone, hindi mo na yan pwede bawasan. Direkta yan sa kanila. Ang 25% ng 31 billion is mahigit 7.5 billion pesos. Mga kababayan, this is evil. Evil po ito. Kaya nga dapat nating ibulgar ito sapagkat kung pababayaan natin ito, mananatili po itong kademonyuhan ni Marcos at nila Romualdez. At kagaya ng kanilang attack dog ngayon at tagapagtabo ng kanilang krimen na si Azurin, nagpapahayag siya na wala siyang nakikitang may involvement na mga individual sa investigasyon ng ICI na ito. Tarantado na, baluktot pa ang kanyang mga pahayag, mga kababayan. So, bantayan po natin kasi closed door. Walang transparent, walang accountable, and walang open to the public for scrutiny na uri ng investigation process na ginagawa ngayon dito sa ICI. Pero nananawagan po ang Iglesia ni Cristo dyan at ang taong bayan na dapat transparent at dapat ituloy-tuloy ang matino at maayos na pag-iimbestiga as a parallel effort ng Senate Blue Ribbon Committee na pilit pinapatigil, minamaniobra at inililihis ngayon nila Tito Soto. Kaya nga tinigil nila for 1 month ang Senate Blue Ribbon investigation. Okay? So ito po, bantayan natin mamaya ano ang mga updates dito at pagbabalik po ni Ka Eric hapon o kaya sa gabi, another live stream or another video analysis. Sa lahat po ng gustong tumulong para magtuloy-tuloy ang ating Bangon Sambayanan People's Movement Advocacy, ang line of support po natin ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Kay Langging po yan na rin po ang GCash na ginagamit natin for support and line operations. Maraming salamat for your support, trust and confidence, and maraming salamat for your birthday greetings. Utang na loob ko po sa inyo ang pagsuporta at pagmamahal ninyo at babayaran at susuklian ko po yan ng mabuting gawa at ng matatag na paninindigan para sa ating mga kababayan at para sa ating paniniwala at advokasya for real and genuine good governance. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.